Well, mga kapupong, ang issue tungkol kay Kensho ang naging sentrong usapin sa reunion na inaabangang muli ng maraming fans sa buong Asia. Sa simula ng paghahanda para sa ika-25 anibersaryo ng grupo, inaasahan na ang lahat ng 4 na miyembro na sina Jerry Yan, Vic, Vanessa Wu at Kensho ay muling magtatanghal ng sama-sama. Ayon sa mga naunang ulat, pare-pareho silang pumayag sa plano ng reunion na nagdulot ng matinding excitement sa mga taga-suporta na matagal nang naghihintay ng kanilang muling pagsasama mula pa noong kasikatan ng Meteor Garden. Ngunit bago pa man ang opisyal na anunsyo ng concert, bigla na lamang lumabas na hindi kasama si Kensho sa final lineup. Habang kumpirmadong magpe-perform sina Jerry Yan, Vic Cho at Vanessa Wu, ang pagkawala ng pangalan ni Ken ay agad na nagdulot ng kalituhan at iba't ibang spekulasyon. Maraming fans ang nagtatanong kung bakit isang miyembro ang hindi makakasama sa napakahalagang reunion na ito. Sa unang mga araw ng issue, walang malinaw na paliwanag mula sa organizer na Bean Music o mula sa kampo ng grupo. Dahil dito, lumakas ang mga haka-haka online. May mga nagsabing maaaring ito ay dahil sa scheduling conflicts, personal na desisyon o internal disagreement. Ang kakulangan ng opisyal na impormasyon ay lalong nagpalala sa diskusyon sa social media kung saan sinusubukan ng mga tao sa mundo na unawain ang tunay na dahilan ng kanyang pagkawala. Kalaunan, si Kensho mismo ang nagsalita upang linawin ang kanyang panig. Ayon sa kanya, hindi siya tumangging sumali sa reunion. Sa halip, handa sana siyang makilahok sa event, ngunit bumagsak ang negosasyon sa pagitan niya at ng organizer. Sinabi niya na may 3 kondisyon na ipinataw sa kanya ng Bean Music na hindi niya matanggap. Bagamat hindi niya idinetalye ang mga kondisyong ito, iginiit niya na ang hindi pagkakasundo sa mga ito ang naging dahilan ng kanyang pag-alis sa proyekto. Ang pahayag na ito ni Ken ay nagbago sa direksyon ng usapin. Mula sa mga spekulasyon na kusa siyang umatras, naging malinaw sa kanyang bersyon na ito ay usapin ng hindi pagkakasundo sa kontrata at hindi personal na pag-ayaw sa reunion. Sa kanyang paliwanag, wala itong kinalaman sa relasyon niya sa kanilang grupo. Kasabay nito, may isa pang impormasyon na kumalat online. Ayon sa ilang spekulasyon, maaaring hindi siya isinama dahil umano sa paglabas niya ng impormasyon tungkol sa reunion bago ang opisyal na anunsyo. Ngunit mariing itinanggi ito ni Kensho. Sinabi niya na hindi totoo na ito ang dahilan ng kanyang pagkawala at iginiit niyang ang issue ay nakasentro lamang sa hindi pagtanggap sa mga kondisyon ng organizer. Dagdag pa rito, ibinahagi rin ni Ken na nalaman niya ang kanyang hindi pagdalo sa pamamagitan ng social media at hindi mula sa direktang komunikasyon ng organizer. Ayon sa kanya, ang ganitong paraan ng pag-alam ay naging mas masakit at nakakagulat para sa kanya, lalo na't matagal na siyang bahagi ng mga naunang plano para sa reunion. Sa kanyang mga pahayag, mas pinuna ni Ken ang pamamalakad ng organizer kaysa sa kanyang mga dating kasamahan. Ipinahayag niya na sana ay nagkaroon ng mas maayos at direktang usapan kung may mga pagbabagong mangyayari sa lineup. Para sa kanya, mahalaga ang transparency at tamang komunikasyon sa ganitong malalaking proyekto. Mahalagang linawin na sa kabila ng issue, hindi nagkaroon ng indikasyon na naapektuhan ang relasyon ni Kensho kina Jerry Yan, Vic at Vanessa Wu. Ang kanyang mga pahayag ay hindi naglalaman ng anumang akusasyon laban sa ibang miyembro at nakatuon lamang sa organizer ng event. Anyway, mga kapupong, kahit hindi siya nakasama sa reunion concert, sinabi ni Ken na nananatili pa rin ang kanyang pag-asa na balang araw ay muling magsasama-sama ang buong grupo. Para sa kanya, mahalaga ang legacy ng grupo at ang naging kontribusyon nila sa entertainment scene sa Asia. Ang kanyang pahayag ay nag-iwan ng open na posibilidad na sa tamang kondisyon at tamang panahon, maaaring mangyari pa rin ang inaasam na kompletong reunion ng kanilang grupo. Well, mga kapupong, posibleng sinubukan ni Rene Clerc Baterbonia na tulungan ang kanyang teammate na si Divine Adili bago naganap ang trahedya sa isang team building activity ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipaculao, Aurora. Ito ang isa sa mga pangunahing anggulong sinusuri ngayon ng mga autoridad matapos makita ang ilang pisikal na palatandaan na maaaring magpakita ng kanyang naging huling pagsisikap para sa kanyang kasama. Gayunman, sinabi ng mga investigador na patuloy pa ring sinusuri ang lahat ng ebidensya at wala pang inilalabas na pinal na konklusyon. Sa mga oras na nagpapatuloy ang investigasyon, nagsagawa ng reconstruction ang Criminal Investigation and Detection Group kasama ang mga forensic specialists, lokal na pulisya at iba pang emergency responders. Muli nilang sinuri ang mismong lugar ng insidente, kabilang ang lalim ng tubig,
direksyon ng agos at iba pang kondisyon sa paligid. Layunin nitong maikumpara ang mga salaysay ng mga saksi sa aktual na nangyari sa lugar. Ayon sa paunang impormasyon mula sa mga otoridad, ilang manlalaro ang pumasok sa tubig bilang bahagi ng kanilang team activity. Hindi nagtagal, biglang lumakas ang agos at nadala ang ilan sa mas malalim na bahagi. Agad na nagsimula ang rescue operation at ilang atleta ang ligtas na naiyahon. Sina Rene Clert Baterbonia at Divine Adili ay kalaunang natagpuan at dinala sa pinakamalapit na medical facility, ngunit hindi na sila naisalba. Sinabi rin ng mga opisyal na maaaring mapanlinlang ang kondisyon ng dagat. Kahit tila payapa ang ibabaw ng tubig, maaari pa ring magkaroon ng malalakas na agos sa ilalim. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng publiko na maging maingat sa mga katulad na lugar at hintayin ang opisyal na resulta ng investigasyon sa halip na umasa sa mga hindi kumpirmadong ulat. Dahil sa insidente, iniutos ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation na magsagawa ng hiwalay at mas malalim na pagsusuri. Layunin nitong malaman kung may pananagutan ang sinuman at kung may mga safety procedure na hindi nasunod. Ayon sa mga opisyal, mahalagang maging malinaw ang bawat detalye upang mabigyan ng kasagutan ang mga pamilya ng dalawang atleta at ang buong komunidad. Kasabay nito, bumuo rin ang Philippine Sports Commission ng isang panel na binubuo ng iba't ibang representatives mula sa sports at education sector. Susuriin nila ang kasalukuyang safety protocols na ginagamit sa mga training camp at team building activities upang makapagbigay ng mga rekomendasyon para sa mas ligtas na pagsasagawa ng mga kahalintulad na programa sa hinaharap. Sinuri rin ng lokal na pamahalaan ng Dipakulao ang resort kung saan isinagawa ang aktibidad. Bilang bahagi ng kanilang investigasyon, pansamantalang ipinasara ang establishmento habang tinitingnan kung nasunod ang lahat ng lokal na safety requirements. Sinabi ng mga opisyal na mananatili ang kautosang ito hanggang makumpleto ang kanilang pagsusuri. Nagbigay rin ng suporta ang Ateneo de Manila University sa mga pamilya, kaibigan, coach at teammate ng dalawang atleta. Patuloy ding dumarating ang mga mensahe ng pakikiramay mula sa iba't ibang sports organization at mga personalidad na kumilala sa kanilang dedikasyon at magandang kontribusyon sa basketball. Si Rene Clert Baterbonia ay isa sa mga kinikilalang batang talento sa basketball matapos pangunahan ang Davao Region sa palarong pambansa at tanghaling most valuable player ng torneo. Samantala, si Divine Adili ay isa ng mahalagang bahagi ng Ateneo Blue Eagles sa UAAP at kilala bilang masipag at maaasahang teammate. Sa mga oras na hinihintay ang opisyal na resulta ng mga investigasyon, umaasa ang mga pamilya, mga kasama sa koponan, at ang sports community na mabibigyan ng malinaw na kasagutan ang lahat ng tanong. Inaasahan ding magsisilbing gabay ang magiging resulta ng pagsusuri upang higit pang mapalakas ang kaligtasan ng mga student-athlete sa mga susunod na team activities sa buong bansa.